open our Bible on Psalms 106, verse 3. Praise the Lord. Blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. So, gusto ninyong maging mapalad? Paano ba natin ma-describe na ang tao na yan ay mapalad? Or bulahan kung sa Bisaya pa. Blessed kung sa English pa. Wala nang iba kundi yung ligtas para sa buhay na walang hanggan. Wala nang iba kundi yung worthy na matutupad sa buhay niya ang mga pangako ng Diyos dito sa mundo at sa kabilang buhay. So itong pagiging blessed, paano ito mangyari sa isang tao? Sa atin lahat. Kanino pa man sa buong mundo. Blessed are they that keep judgment. Ano ba yung judgment? Kahatulan. Paano ba ang kahatulan ng Diyos na ginawa niya doon sa langit nagsimula? Anong kahatulan ang nangyari doon? Kapag sinabing judgment, matapos niyang tinimbang ang dalawang bagay, nagpalabas siya ng kahatulan for the execution. O ano bang judgment na nangyari doon sa langit? Si Lucifer at ang 1/3 of angels na sadyang nagrebelde laban sa Diyos dahil sila yung may interest na uupo doon. Si Lucifer, siya yung interesadong uupo sa trono ng Diyos. Imagine that. Yung lumalang sa kanya, nilabanan niya. Yung ang naggawa sa kanya, gusto niyang pababain sa trono at siya yung uupo sa trono at gusto niyang paluhurin ang naglalang sa kanya. O tingnan mo, anong kahatulan ng Diyos na ginawa? Di ba binagsak sila dito sa lupa at naka-reserve na sila sa impyerno kasama yung 1/3 of angels? So ingatan natin ang kahatulan ng Diyos. So yung pala, paano natin ingatan ang kahatulan ng Diyos na hindi tayo mahatulan sa ikakapahamak natin? Huwag nating tularan si Lucifer. Huwag nating tularan yung 1/3 of angels na sumapi kay Lucifer. Huwag tayong sumapi sa kanino man sa mundong ito na lumalaban sa naglalang sa lahat. Ay samantalang yung matawag nating 2/3 of the angels na naging faithful sa Diyos, anong kahatulan ng Diyos sa kanila? Nanatili sila sa presensya ng Diyos sa kanyang kaharian. Hindi sila napahamak. Bakit? Nanatili silang loyal, nanatili silang obedient, nanatili silang naglilingkod at nagpapakumbaba, nagpapasakop sa naglalang sa kanila. Sila yung tularan natin. Sila yung ating gayahin. So kung ano man ang mga kahatulan ng Diyos na ginawa niya sa langit at dito sa lupa, anong kahatulan ang ginawa niya? Si Adam at si Eva, na unang nilalang ng Diyos sa history o sa kasaysayan ng humanity, sa tao. Anong nangyari na ginawa sa kanila? Nung sila'y inutusan ng Diyos at ito'y sinuway nila, nilabag nila dahil naniwala sila doon sa serpente. Naniwala doon sila sa devil or kay Satan na nilaglag ng Diyos mula sa langit na si Lucifer. Doon sila naniwala. Mas naniwala pa sila doon kaysa Diyos na lumalang sa kanila. Kaya tinaboy sila sa paraiso. Hindi na sila binigyan ng karapatan kumain ng tree of life para hindi na sila mamatay, kundi makapasok sila sa kaharian ng Diyos. Nawala sa kanila ang kaligtasan. So anong kahatulan ng Diyos ginawa sa kanila? Dahil sinuway nila ang kautusan ng Diyos na pinagbabawal na gawin nila, tinukso naman sila ng serpente para suwayin ang kautusan ng Diyos. Doon pa sila naniwala at sumunod. Kaya sa buhay natin, habang nandito tayo sa sanglibutang ito, walang kaibahan ang buhay natin sa kasaysayan
Eva at ni Adan. Merong utos ang Diyos sa kanila, may utos din ang Diyos sa atin na nakasulat sa Biblia. Ang aral na binigay ng Diyos sa atin ng kahatulan niya, huwag nating suwayin ang kanyang kautusan na nakasulat sa Biblia. Kasi kung suwayin natin ito, ang mangyayari ngayon, maging katulad din tayo sa unang tao na nilalang niya na si Adam at si Eva. Tingnan mo anong nangyari sa buhay ni Enoch. Enoch walked with God and he was not found because God took him. Biglang nawala si Enoch kasi ang testimony sa buhay niya, lumakad siya kasama ang Diyos. Hindi ka pwede sasama sa isang tao kung hindi ka makipag-ayon sa kanyang kagustuhan. So ganun din sa buhay natin, lumakad tayo kasama sa Diyos dahil sumasang-ayon tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan. Kung paano si Enoch na rapture, kung paano si Enoch kinuha ng Diyos, ganun din sino man na sumusunod, sumasang-ayon sa kalooban, sa kautusan ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Pagdating ni Kristo, patay ka man, bubuhayin ka uli sa first resurrection. Kung buhay ka man, maging katulad ka ni Enoch na bigla ka na lang mawala. Hindi ka nadadaan ng kamatayan. So yun ang kahatulan ng Diyos. Anong kahatulan ng Diyos na nangyari sa panahon ni Noah? Ang mga tao, tuloy ang paglasingan. Ang mga tao, tuloy ang kanilang kalaswaan, kamunduhan, lahat ng mga pamumuhay. Sila sa mga fallen angels, nakipagtipan sila, nakipag-covenant sila, nakipag-asawa sila. Di ba nakalagay doon yung mga giants, yung mga sons of God, yung mga fallen angels, nakipag-asawa sa mga magagandang babae. So ang mga tao, hindi na sila umibig sa Diyos, umibig na sila sa mga fallen angels. Ganon din ang nangyayari ngayon sa sanglibutang ito. Ang mga tao nagsisimula ng lumayo sa totoong tunay na buhay na Diyos na lumalang sa lahat. Doon na naniniwala kahit pa man kay Lucifer. Marami na ata ngayong mga worshiper of Lucifers. Marami na ata ngayong mga atheist. Sinabayan pa ng mga false Christ, false prophets. Paano malaman yung false Christ at saka false prophets? Pag sinabing false or mini or fake na Kristo, wala nang kapalit si Kristo. Si Kristo na nagpakatawan tao, hindi na yan mapalitan. Si Kristo na nagpapako sa cross at namatay at inilibing, 3 araw na banhaw at bumalik kung saan siya galing at babalik siya para kunin niya ang mga masunurin sa kanya. Wala nang kapalit niya. Wala nang tao pwedeng mag-angkin sa kanyang katangian. Wala na. Wala na. Kaya kailangan maging deeper and deeper tayo kay Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Diyan lang tayo sa Kanya magpakalalim. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon sa masamang environment. Bantayan natin ang Kanyang mga kahatulan sa langit at sa lupa. Sundin natin yung mga obedient, loyal, faithful, submissive doon sa Diyos na naglalang sa kanila. Lalang din tayo ng Diyos. Walang kaibahan sa mga anghel. Lalang din ng Diyos si Adam at sa Eva. Lalang din tayo ng Diyos. Kaya kinakailangan natin bantayan yung kahatulan ng Diyos. Kasi yun talaga ang masusunod, hindi ang kahatulan ng tao. Kaya nga merong sinabi dyan, merong daan sa tingin ng tao matuwid. Yung pala, daan yan ay daan ng kamatayan. Kasi tao lang ang merong pakana. Pero ang Diyos ang titingnan natin. Kung ano yung sa Diyos, yun ang ating paniwalaan. Yun ang ating susundin. Kung ano yung nandyan kay Kristo Jesus, yun ang ating paniwalaan. Yun yung ating susundin. Kaya nga sinabi dito, He that doeth righteousness at all times. Lahat ng oras, gabi man, tanghali man, umaga man, madaling araw man, lahat ng panahon, gawin natin ang kanyang katuwiran.
ang kanyang kabanalan. Saan man tayo naroroon sa mundong ito, sa marami mang tao, sa wala mang tao, sa nag-iisa ka man o dalawa lang kayo, gawin natin at all times ang kanyang righteousness. Ngayon, napaligiran tayo ngayon ng mga ungodly. Ano yung ungodly? Hindi tumatalima sa Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, o kaya tumatalima man, naniniwala man, hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos o sa kautusan ng Diyos. Ungodly ka pa rin. Kaya ang itapon sa impyerno, according to 2 Thessalonians chapter 1, 8 and 7, hindi lang yung hindi nakakilala sa Diyos dahil hindi sila naniwala. Kahit yung nakakakilala sa Diyos dahil naniwala sila, pero hindi naman sumunod sa kanyang tuntunin, sila lahat itapon doon sa impyerno, sa kapahamakan ng kanilang kaluluwa. Kaya, ang importante sa buhay natin, gawin natin ang kanyang katuwiran, hindi ating katuwiran. Huwag nating baguhin. The righteousness of God shall not be abolished. Kung ano yung katuwiran niya doon sa langit, dinala niya dito sa lupa. Wala nang maka-abolish niyan. Kaya, dahil napaligiran tayo ng mga taong ungodly, unrighteous, worldly, non-believers, anong gawin natin? Tayo ba ay magpadala? Tayo ba ay sasang-ayon sa kanila? O tayuan natin ang katotohanan ng Diyos na nakasulat sa Biblia na sadyang ipinakita ni Kristo Jesus nung nabubuhay pa siya sa laman, hindi siya gumawa ng kasalanan. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Basahin natin anong dapat nating gawin. Habang nandito tayo sa mundo na puno ng mga taong hindi naniniwala, hindi sumusunod at liko. Basahin natin Psalms 1, verse 1 hanggang verse 3. Praise the Lord. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Yan. So, tatlong klaseng tao ang na-mention dito. Ungodly, sinners, and scornful. Ano itong ungodly? Wala sa kanila ang pananampalataya at ang pagsunod sa Diyos. Ano itong sinners? Ipalagay natin naniniwala sa Diyos, pero patuloy pa rin gumagawa ng labag sa kautusan ng Diyos. Nilalapastanganan pa rin. Sinners pa rin. Sino itong scornful? Scornful, ito yung mga taong manglalait. Kung ano yung mabuti, sinasabi nila masama yan. Kung ano yung masama, they call it good. Yan yung manglalait. Kung sino yung sumusunod sa Diyos, pinipersecute nila. Kung sino yung sumusunod kay Satanas, pinupuri nila. Yan yung maglalait. Kung sino yung banal, tinatawag nilang kawawa at cursed daw. Kung sino yung mga taong makasalanan, yun ang tinatawag nilang blessed and happy. Yan yung scornful. Pero anong sinabi dyan? Mapalad ka kung hindi ka lumalakad sa payo ng mga ungodly. Ano yung mga ungodly? May mga payo din yan sila. Ano mga payo ng ungodly ngayon na hindi naniniwala sa Diyos? Yung mga atheist kong tawagin. Huwag tayong maniwala na mayroong Diyos. Ang sanglibutan, nalalang ito by a big bang. Walang nag-create nito. Walang Diyos. Huwag tayong maniwala sa Diyos na tayo nilalang ng Diyos. Ang tao galing sa unggoy by evolution. So yung mga ungodly na yan na gumagawa ng kanilang sariling katha ng kanilang isip at hindi nila ina-acknowledge ang katotohanan ng Diyos. Huwag kang sumunod sa counsel nila. Nor tumayo ka sa daan ng mga makasalanan. Alam mo mga makasalanan, may kanya silang sariling daan. Pag sinabing may sariling daan, may sarili silang opinion, may sarili silang interpretasyon, may sarili silang pananaw sa buhay na hindi naman nagpapasakop sa katotohanan ng Diyos. Kaya hindi sila pwedeng
masumpungan na sumusunod, kundi laging lumalapas tangan, laging sumasaway. Kaya nga sinners eh. Huwag kang tumayo sa kanilang daan. Huwag kang maupo sa mga upuan ng mga manglalait. Hindi kayo, maraming manglalait dyan, upo ka rin doon, sama ka rin sa kanila, laitin ang Diyos, laitin ang mga banal, laitin ang sumusunod sa Diyos. Huwag. Do not be partakers of their iniquities. So, manindigan ang bawat isa. Alam mo, ang ating Panginoong Hesukristo, binigyan niya tayo ng aral kung sino talaga ang makalusot sa paghatol niya. Kung sino talaga ang maligtas sa kahatulan. At ito'y napakagandang aral na binigay ni Jesus sa atin para wag natin itong kalimutan, kaligtaan, at wag nating i-fail sundin. Basahin natin. Luke 6:47 hanggang 49. Praise the Lord. Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will show you to whom he is like. He is like a man which built an house, and dig deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it, for it was founded upon a rock. But he that heareth and doeth not, he is like a man that without a foundation built an house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Yeah. So anong importance dito na ating maintindihan? Anong sabi ni Lord Jesus Christ? Personal ni Jesus sinabi ito, He that cometh to me. Sino man lumalapit sa akin, wag sa tao. Lumapit tayo kay Kristo Jesus. Kaya si Jesus lang ang ating ilagay sa harapan ng mga tao para ang mga tao lalapit sa Kanya. Kasi siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan, siya lang ang buhay. Wala nang iba. Wala nang kapalit si Jesus Kristo. Praise the Lord. Wala na. So, sinong lalapit kaya tayo, pag tayo'y magbigay ng Word of God sa mga tao, si Kristo ang ating ituro, hindi sarili natin, hindi leader natin. No. Ang mga leader sa mundong ito, mamamatay lang yan. Pero si Kristo, He is living and alive forever. He will never change. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya si Jesus Christ ang ilagay natin sa harapan ng mga tao na doon sila lumapit. Praise the Lord. Huwag nating ituro ang mga tao sa sarili natin, sa mga leaders natin. Huwag. We are all servants of God. No? Kaya, sino mang lalapit kay Kristo at makinig sa Kanyang salita. Itong sinasabi natin sa Bible, hindi ito salita natin. Salita ito ng Kristo. Sino man ang makikinig at gumawa sa aking mga salita, ipapakita ko sa inyo kung anong tulad siya. Siya'y katulad ng isang tao na nagtayo ng kanyang bahay na naghukay ng malalim. Tingnan mo yung pundasyon ng bahay. Kailangan malalim yung pundasyon. Hindi kayo nasa ibabaw lang ng lupa. Matuwang na kung sa Bisaya pa. Maano yan? Matumba yan pag lindol. O kaya paghihip ng hangin. O kaya mapapadpad yan sa baha. Nag-ano siya ng malalim. Nag-dig siya. And laid the foundation. Saan niya nilaid? Maghukay siya. Saan niya itinayo ang pundasyon ng kanyang bahay? Sa bato. Kaya hindi ka pwede maglagay dyan ng foundation. Lupa ang ilagay mo. Bato talaga. Or simento. Kasi ang simento, mga bato yan na pinaghalo-halo. 5 bato yan. Limestone. Kung ano-ano pa. Marami kasing mga stones. Pagdating ng baha, at tumama sa bahay, hindi ito natinag.
sapagkat ito ay napundar sa ibabaw ng bato. Hindi nasira. Hatol yan ng Diyos. Bakit? Saan nakapundar ang iyong pundasyon ng iyong kaligtasan? Sa bato. Sino ba ang bato? Wala nang iba, si Kristo Jesus. Praise the Lord. Wala nang kapalit si Kristo Jesus. Walang angel na pwedeng mag-angkin sa titulo ni Jesus, ni walang tao na mag-angkin na sa titulo ni Kristo. Isa lang si Kristo. Wala nang iba. Praise the Lord. Wala nang ibang pundasyon ng ating kaligtasan. Ang bato lang na si Kristo. Huwag ka nang maglagay ng iba pa. Wala nang kapalit si Kristo. Gusto mong maligtas? Pagdating ng kahatulan, si Kristo ang iyong pundasyon ng iyong kaligtasan. Magpakalalim ka. Kaya yung inawit natin kanina, deeper and deeper in the love of Jesus. Deeper and deeper. Diyan sa pananampalataya natin kay Jesus. Laliman mo para hindi ka ma-deceive dito sa maraming mga kulto, maraming mga deceivers, lalo't na ang demonyo. Kaya ganun. Laliman natin ang ating pundasyon, pananampalataya, paninindigan, katatagan. Diyan lang kay Kristo Jesus. Wala nang iba. Kaya ligtas siya. Pagdating ng kahatulan, hindi siya natinag. Pero kung ang tao, sinabi dyan, nakikinig, hindi naman ginagawa, naniniwala, wala namang aplikasyon, pagdating ng lasingan, naglalasing din, sabihin Kristiyano, pagdating ng sugalan, nagsusugal, pagdating ng tukso, tumutuka, pagdating ng kadiliman, walang liwanag, nakikita. Walang aplikasyon sa salita ng Diyos. So ano ang mangyayari? Maging katulad siya sa isang tao nagtayo ng kanyang bahay sa lupa o kaya sa buhangin. Pagdating ng bagyo o tubig, baha na malakas, bigla itong natumba. Bigla itong nalaglag. Bigla itong nasira. Kaya yan ang kahatulan. Pag ang buhay mo, itinatag mo ang pundasyon ng iyong kaligtasan, hindi sa pananampalataya kay Kristo at pagsunod ng kanyang kalooban, wala. Wasak ka sa kahatulan ng Diyos. Kaya napaka-importante. Kaya nga si Lord Jesus Christ minsan, maraming pumupuri sa tao na nagpasuso sa kanya. Alam mo yung mga Marians ba? Mga sumasamba kay Maria. Mga humahanga kay Maria. Sabi ng mga tao, blessed is He. Kung saan ka nagdududo. Blessed is she pala. Kung saan ka nagdududo. Blessed is she kung saan ka nabuo na taguangkan. Kumbaga pa. Anong sagot ni Jesus? Wala dyan ang blessedness. Saan pala ang blessedness? Saan pala ang pagkamapalad? Basahin natin. Luke 11:28. Praise the Lord. But he said, yea, rather blessed are they that hear the word of God and keep it. Yan ang totoong mapalad. Yung nakikinig sa salita at gumagawa. Salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Kaya nga anong sabi ni Paul? Pag ako ay nag-preach sa inyo na iba sa nakasulat na na-establish na sa salita ng Diyos. Kahit anghel pa ang magsasalita sa harapan ninyo. Pero iba, hindi naaayon sa salita ng Diyos. Ipatunglo nyo siya. Let him be accursed. Bakit? Nililigaw mo yung tao. Dinideceive mo yung tao. Maybe for your own benefit. Maybe for your own lust. Maybe for your own gain. Hindi pwede. Kaya dito, makinig ka sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng mapalitan ang salita ng Diyos sa salita ng tao. Paano mo malaman ang tao nagsasalita siya ng salita ng Diyos? Hindi binabago. Pag ang tao nagsasalita, kunwari ng salita ng Diyos, pero taliwas na,
sa nakasulat sa Bible. Wag nating kahit ako, magsalita ako sa inyo na against sa Word of God, wag niyo akong paniwalaan. Sumpain niyo ako kasi nililigaw ko kayo sa ibang landas papuntang impyerno. Kaya kailangan tayong lahat magpakalalim tayo sa Biblia. Praise the Lord. Kaya kailangan lahat ng mananamba may sarili kang Biblia. May ibang religion, binabawalan magdala ng Biblia. May ibang religion, ultimo mga awitin, pinapalitan. Yung pangalan ni Jesus, kinukuha na. Pangalan na ng leader ang nilalagay nila. Ano ba talaga tayo? Mananamba tayo sa leader natin o mananamba tayo sa nagpakamatay sa atin, si Jesus Christ? Kaya huwag tayong magpalinlang. Napaka-importante ang katotohanan ng Diyos. Praise the Lord. Kaya makinig ka sa salita ng Diyos. Hanapin mo yung tao na salita ng Diyos ang sinasabi. Hindi yung own version niya. Hindi yung sarili niyang pamamaraan. Si Satanas, pinalitan niya yung salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, huwag niyong kainin yung pinagbabawal ko sa inyo na bunga ng tree of knowledge of good and evil. Mamamatay kayo pag yan ay kainin niyo. Gitwist lang kunti ng dyablo. Naniwala naman si Adam at si Eva. Hindi doon sa exact word of God para sundin nila. O di baliktad ang naangkin nila, imbis blessed those who hear the word of God and do with them, curse ang nangyari sa kanila because they believe the lie of Satan. Kaya doon tayo tumingin sa perfect law, yung perfect talaga na batas ng Diyos. Praise the Lord. Basahin natin. James 1:25. Praise the Lord. But whoso looketh into the perfect law of liberty and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but the doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Yan, dito tayo sa perfect law of liberty. The Word of God is the perfect law of liberty. Bakit? Bakit naka-connect yung word of liberty? Magpapalaya yan sa atin sa kasalanan, magpapalaya yan sa atin sa mali, magpapalaya yan sa atin sa kasinulingan ni Satanas. Kaya, perfect law of liberty. Doon tayo tumingin. At magpatuloy tayo dyan. Huwag tayong maging malimutin ng mga tagapagpakinig. Maging tagapaggawa tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Ang taong ito maging mapalad sa kanyang mga gawa. O say, ang blessedness nasa pagpakinig ng Word of God at nasa pagsunod. Praise the Lord. Ganun. Kaya siguraduhin natin, Word of God ang ating pinapakinggan. Kaya you must have your own Bible. Para kung mag-preach man ako dito, open niyo yung Bible niyo. Tama ba yung sinasabi ko? Baka inaano ko lang kayo, binubula ko lang kayo. Kaya napaka-importante ang Word of God na ating i-apply sa buhay natin. Wala nang iba. At gagawin natin ito all the way. Huwag nating palitan. Basahin natin. Revelation 7:15. Praise the Lord. Therefore are they before the throne of God, and serve him day and night in his temple, and he that sitteth on the throne shall dwell among them. Yan. Serve him day and night in his temple. Saan ba ang temple ng Diyos? Itong katawan natin. Saan ba ang trono ng Diyos? Nandito siya sa atin. Habang nandito tayo sa lupa, day and night, mag-serve tayo sa Kanya in His temple. Ito yung katawan natin, temple ito ng Diyos. Yung trono ng Diyos nasa temple niya. Tayo. Walang umaga, walang tanghali. Lahat yan, sumunod tayo lagi sa Diyos. Praise the Lord. Hindi pwede na hindi tayo susunod sa Kanya. Alam mo, pag sumunod ka,
Hindi natin tinularan si Adam at si Eva. Si Eva at si Adam, bakit hindi sila pinakain ng tree of life para hindi na sila mamamatay? Makapasok na sila sa kaharian ng Diyos. Pag sinabing hindi na mamamatay, you are in the kingdom of God. Pag sinabing mamamatay, you are in hell. Yan yung kamatayan. Alam mo ang kamatayan, hindi dito physical. Ang totoong kamatayan yung nasa impyerno. Kasi forever na yan. Samantalang kamatayan sa physical, gigisingin man tayo lahat ng Diyos. Ang kamatayan sa physical, natutulog ka man lang. Ang taong matutulog, malungkot ka ba? Ang taong matutulog, takot ka ba? Bakit ka matakot? Natutulog lang yan, magising din yan. Kaya ang physical death, hindi dapat katakutan. Ang totoong kamatayan na wala ng pagkabuhay, ang impyerno. Kaya sa buhay natin, sumunod tayo sa salita ng Diyos. Makinig ka, sumunod ka, para may karapatan kang makakain sa tree of life. Basahin natin. Revelation 22:14. Praise the Lord. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Yan. Mapalad ang gumagawa sa kanyang kautusan, kaya nasa gawa ang pagiging blessed sa kautusan ng tao, hindi kautusan ng Diyos. Kautusan ng Diyos, gawin natin. Sila magkakaroon ng karapatan upang kumain sa bunga ng puno ng buhay at sila ay makapasok sa ganghaan or sa gates ng syudad na yan. The city of God, the New Jerusalem. Praise the Lord. Walang New Jerusalem sa lupa. Kahit sa Luzon, Visayas, Mindanao at abroad, ang New Jerusalem na sa langit. Praise the Lord. Minsan, binubuli lang ng tao ang mga tao. Ang New Jerusalem nandoon sa langit, hindi dito sa lupa. Kaya, yan ang city na yan. So, sumunod tayo dito at pag kinuha na tayo ni Jesus Christ, pagbalik niya kung patay ka, buhayin ka, sa first resurrection, kung buhay ka, marapture ka bigla, kunin ka niya. At you will be forever with Him. Anong gagawin natin doon sa forever ng kanyang kaharian ng Diyos? Basahin natin. Psalms 119 verse 44. Praise the Lord. So shall I keep thy law continually forever and ever. Yan. Bakit kailangan continuous yung pag-obey natin sa Diyos? Dapat masanay tayo niyan. Kasi pagdating ng panahon, kung maligtas ka, forever ka nang sumunod sa Kanya. Wala nang hinto. Kung nasanay kang pahinto-hinto dito, hindi ka makapasok sa langit. Kasi sabi ng Diyos, pahinto-hinto ka magawa sa aking kalooban hanggang ikinamatay mo. Pahinto-hinto ka pa rin, wala kang pagbabago. So pagdating ng panahon doon sa langit, wala ka rin silbi. Pahinto-hinto ka rin. Baka mangumpanya ka pa doon ng kasamahan mo na ayaw sumunod sa akin. Hindi ka makapasok sa langit. Kaya continuous yung ating pagsunod sa Diyos day and night dito sa lupa para pagdating ng panahon, kunin niya tayo forever and ever, continuously rin tayong mag-obey sa Kanya. So shall I keep thy law continually forever and ever. Praise the Lord. Kaya mapalad ang mga tao na magsisisi, magbagong buhay, bago siya namatay, nakapagsisisi at hindi na nakapagawa ng kasalanan. Tingnan mo yung tao doon sa cross na magnanakaw. Dalawa yun sila eh. Yung isa, garboso. Hoy, kung totoo ka anak sa Diyos, baba. Nagliligtas ka ng iba, hindi mo maligtas yung sarili mo, baba. At ligtasin mo rin ako. Tingnan mo. Gusto pala ng kaligtasan, pero hinamak niya si Kristo. Yung isa, nagalit doon sa kanyang kapwa magnanakaw. Hoy, huwag kang magsalita against this man. Tayo ang dapat mamatay dito dahil tayo yung totoong makasalanan. Itong taong ito walang kasalanan. So inangkin niya makasalanan siya. Nagpakumbaba siya.
Pinaniwalaan niya si Kristo na walang kasalanan. He believed Christ. Praise the Lord. Naniwala siya kay Kristo na walang kasalanan. Totoo man talaga. Who did no sin. Then sabi niya, Lord, remember me when thou comest into your kingdom. Naniwala siya that there is kingdom of God. Praise the Lord. Anong sabi ni Lord Jesus Christ? Dahil nagsisi siya, so napatawad siya. Nagpakumbaba siya, tinanggap siya. Dahil mamamatay na siya sa araw na yan, anong sabi ni Jesus? Today, thou shalt be with me in paradise. Yan ang gusto ng Diyos sa lahat ng mga makasalanan. Praise the Lord. Hindi kayo dadalhin mo hanggang kamatayan mo yung kalokohan mo, kalikuan mo, kasamaan mo. Wag. Basahin natin. Ezekiel 18:21 hanggang 22. Praise the Lord. But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. All his transgressions that he hath committed, they shall not be mentioned unto him. In his righteousness that he hath done, he shall live. Yan. So yung magnanakaw na sinabihan ni Lord Jesus Christ, today thou shalt be with me in paradise. Dahil nagpakumbaba siya, inangkin niya na siya totoong makasalanan. Tantamount niya na nagrepent siya, pinatawad siya. Yung nagsalita siya na walang kasalanan ang taong ito, matuwid yung kanyang sinabi at tama. So wala na siyang nagawang kalokohan doon sa cross. Hindi na siya nakagawa ng masama. Ultimo sa bibig niya, matuwid siya. Doon siya namatay. So lahat ng kanyang kasalanan hindi na binilang ng Diyos. Doon siya hatulan sa ikinamatay niya na katuwiran. Ligtas siya. Praise the Lord. O kaya tayo sa buhay natin, hindi man tayo katulad sa magnanakaw. Na ngayong araw na ito, mamamatay na tayo. Meron pa man tayong araw, buwan, taon na mabubuhay kung anong kalooban ng Diyos. So anong gagawin natin? Non-stop tayong sumunod sa Diyos. Praise the Lord. Para kung hanggang saan yung ating kinutuban, anong kinutuban, yung ating end, yung ating termination sa buhay. Tuloy-tuloy pa rin tayong gumawa. Basa. Psalms 119 verse 112. Praise the Lord. I have inclined mine heart to perform thy statutes always, even unto the end. Yan na yung gawin natin. Naliwanagan ka na sa salita ng Diyos. Nakilala mo na si Kristo Jesus. Then, yung puso mo, ikiling mo na sa paggawa ng kanyang mga kautusan. Lagi. Hindi yung parang uhog ng bata na pasok, labas, pasok, labas. Hindi yung katulad sa pendulum, yung clack, 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 clack. Walang steadiness. Always, tuloy-tuloy. Even unto the end. Tapusin mo na hanggang last breath mo. Praise the Lord. Yan ang gusto ng Diyos mangyari sa buhay po natin. So, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang kautusan. Binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na huwag ipagawa at ng mga bagay ipapagawa, sundin lang natin. Kung ano yung charge ng Diyos sa buhay natin. Kung ano yung commandments ng Diyos sa buhay natin. Gawin lang natin. Basa, last verse. Deuteronomy 11 verse 1. Praise the Lord. Therefore, thou shalt love the Lord thy God, and keep his charge, and his statutes, and his judgments, and his commandments, always. Yan ang konklusyon ngayon sa umagang ito. Kaya, ibigin nyo ang Panginoon niyong Diyos. Sino bang Panginoon natin? Si Kristo Jesus. Siya yung Diyos natin. At ingatan ninyo ang kanyang lagda, at ang kanyang kautusan, at ang kanyang kahatulan, at ang kanyang kautusan. Lagi. Not sometimes, not seasonal. Kaya, to God be the glory. Ganon ang Diyos na totoong Diyos na nagliligtas sa atin.
na walang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Clear ang kanyang instruction sa buhay po natin. Kaya, be strong in the Lord and be deeper and deeper in Christ Jesus. Gawin nating pundasyon ng ating kaligtasan ang salita ng Diyos at si Kristo Jesus dahil siya yung Diyos. Praise the Lord. Magsitayo. Prayhan ko muna yung bisita natin. Please come, Grace.